Mapagpalang araw kaibigan. Dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Binisita po natin siya. Ayan po siya. Ayan. Ito po ako nakahiga. Hindi nyo na ako nakita nakaupo. Lagi na lang ako nakahiga. Ayan. Meron po siyang sakit. Pwede naman siyang maupo kung meron lang magbubuhat sa kanya. Ayaw ko. Meron naman siyang wheelchair. Ayaw na ako. Kanya lang, dahil mabigat po si Nanay Tali, walang magbuhat kasi yung apo niya hindi naman masyadong malakas. Pero ang importante, nag-aasikaso sa kanya. Dito po sa Barangay 104, Sony, District 1, Tondo, Manila. Kung gusto niyo po siyang dalawin at makita, ipasyal po kayo dito para makita niyo po siya ng personal. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng mabuting balita o salita ng Diyos ayon po sa Biblia. Ano po? Poem and Bible. Alam niyo po ba ang diwa ng Pasko ay pagbibigay? Pagbibigay. Pero bago tayo papalahot, tayo muna ay mananalangin sa Diyos upang siya pumatnubay sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita sa oras pong ito. Gabayan mo kami, buksan ang puso't isip ng mga bawat isa na nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang diwa ng Pasko ay pagbibigay. Ganito po ang nakasulat sa 1. Basahin po natin 1:3:36. Kung tawagin po nila ito, puso ng Biblia. 1:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya ibinigay niya kanyang kaisisang anak, si Jesus, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay si Jesus, kaya panahon po ng bigayan ito. Yan ang diwa ng Pasko. Ang Diyos po ang unang nagbigay sa atin. Sinong binigay niya sa atin? Ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Siya po ang naghirap, nagdusa, mamatay sa ibabaw ng krus doon sa Golgota, upang tayo pong taong mga makasalanan ay kanya pong matubos. Ano po? Kasi tayo pong lahat ng mga tao ay makasalanan. Ayon naman kay San Pedro. Tignan naman natin ang sulat ni San Pedro. Unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay na ngayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo pinagaling. Yon. Anong sabi rito? Sa kanyang pagkamatay sa krus. Saan pinatay si Jesus? Sa ibabaw ng krus. Pinako po siya sa bundok o dakong bungo kung tawagin. Anong ibig sabihin nun? Pinasan niya ang ating mga kasalanan. Ating kasalanan. Pinasan niya ang kasalanan. Ito po yung krus na buhat-buhat niya. Kung inyo pong naalalahanin kada mahal na araw, yung Via de la Rosa, yung papunta po sa bundok ng bungo. Ano po? Yung krus. Yun po ang kasalanan natin, ang simbolo. Dinala sa kanyang balikat. Hanggang doon din siya ipinako sa krus na yun. Anong nakalagay pa?
upang tayo mamatay na sa kasalanan. Ibig sabihin, dahil inako niya yung kasalanan natin, mamatay na sa kasalanan. Kinuha niya yung kamatayan natin. Dapat tayo po ang mamatay sa krus. Kinuha niya. Siya po ang naghirap, siya po namatay sa krus. At anong kapalit? At sabi ni Pedro, ay at mamuhay na ngayon sa kalooban ng Diyos. Dapat pala, kung naniniwala tayo, isa tayo sa mga inako ni Jesus sa krus ng kasalanan, dinala niya sa krus, sa ibabaw ng krus. Dapat ang gagawin po natin, mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Pero nagiging problema po ngayon, naniniwala ang lahat ng tao ng kamatayan ni Jesus sa krus ay pagtubos ng kasalanan. Pero anong kanila pinamumuhay ngayon? Hindi po ayon sa kalooban ng Diyos ang pinamumuhay ng mga tao. Hindi po. Yung kalooban ng dyablo ang pinamumuhay ng tao. Yung masama. Kita niyo po ang ating bansa. Isipin niyo po, pag iniimbestigahan na po yung mga involved sa mga flood control project, may mga simbahan na nagrarally sila. Kunwari sabi nila, peace rally. O ano ibig sabihin ng peace? Kapayapaan. Pero ang totoo niyan, hindi po talaga kapayapaan ang dala nila. Yung kanilang mga sinusuportan, mga kongresista, mga senador na involved po sa flood control project na ngayon ay kinakasuhan na po ng gobyerno. Kaya po sila nagrarally dahil doon. Kasi po ang tingin nila, hindi na po nakikinig ang gobyerno sa kanila. Minsan yung tagapagsalita po nila, anong sabi ng tagapagsalita nila? Hindi na kami pinakikinggan ng gobyerno. Bakit sila pakikinggan ng gobyerno? Sila'y nagdadala ng problema sa gobyerno. Isipin nyo, yung kanilang mga minamanok sa eleksyon, involved sa korupsyon, kaya sila nagrarally. Ang gusto nila, wag nang mahungkat yung ginawa nila. Wag nang mahungkat yung involvement nila sa flood control project. Nakakalungkot. Mga nasabing nasa simbahan sila mismo ang nanggugulo sa ating bansa, yung kahayusan. Ang gusto ng gobyerno, magbayad ang dapat magbayad. Isoli yung mga perang involved. Ibig sabihin, pag merong isinoli, merong kinuha. Ngayon, nagrarally sila. Para saan? Ang sabi nila, rally daw ng kapayapaan, peace rally. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Mga manggagancho, yung mga magnanakaw, yung mga pumapatay ng tao sa lipunan, sila ang pinapanigan. Yan bang peace rally? Ayaw nilang maungkat ang kabulukan ng kanilang mga kandidato. Nakakalungkot po, kaibigan. Mag-ingat kayo sa mga ganitong klaseng simbahan na nagsasabing magkakaroon ng peace rally sa 17, 8 hanggang 18. 3 araw, sabi nila. Pinapakita nila yung pwersa nila. Antikristo po ito. Itong magraraling ito. Antikristo. Bakit ko nasabing Antikristo? Hindi sila naniniwala kay Kristo. Babasahin ko po yung talata ng Biblia na hindi nila pinaniniwalaan kay Kristo. Dito po sa unang 1. Ang nakalagay dito, babasahin ko po Ito. Sa unang 1, chapter 1, verse 1. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay.
Siya ang aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 2. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya. Pinatotohanan namin at ipinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. 3. Ipinahayag namin ito sa inyo, ang aming nakita at narinig, upang makasama kayo sa aming pakikisasama at sa kanyang anak na si Jesucristo. 4. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Verse 5, chapter 5. Ito po, basahin naman natin yung verse 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos, si Jesus, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Itong salitang ito na sulat ni Juan, hindi po pinaniniwalahan nila. Sa kanila po, hindi nila kinikilala si Jesus ay tunay na Diyos. Ang pagkakilala nila kay Jesus ay tao at hindi tunay na Diyos. Sila po yung maggaganap ng rally 16, 17, 18 doon sa Luneta na tinatawag nilang Peace Rally. Hindi totoo yan. Mga ano po ito, mga mapagbalat kayo sila. Kasi po sinusuporta nila magnanakaw at pumapatay ng tao. Opo, madami na silang pinatunayan na ganyan. Ngayon, ang anong gagamit nila, kunwari, peace rally, hindi po. Gusto nilang persahin ng gobyerno na wag na po silang imbestigahan. Kasi po, ayon po sa balita, sa napapanood sa National News o National News, sa pagpasok na naman ng Blue Ribbon Committee, nito pong November, kasi nagkaroon ng ano yan temporary na stop. Ngayon, magbubukas na yata, kung hindi po sa 10, sa 14. Yan, mag-iimbestiga na naman po ang Blue Ribbon Committee. At ang mga minamanok nila, sila po ang involved. At marami na pong nasilip ang gobyerno na involved sila sa korupsyon. Alam niyo po yung korupsyon? Yun ay pagnanakaw sa pera ng taong bayan sa pamamagitan ng mga construction, paggawa ng tulay, paggawa ng kung ano na yung pera pong pondo hindi talaga nagagamit at napupunta po sa kanila ang kaban ng bayan. Kaya po sila iniimbestigahan. Kaya ngayon, magrarally kuno ang mga kampon ni Satanas. Nang paniwala nila, si Jesus ay hindi tunay na Diyos, kundi si Jesus ay tao lamang sa kanila. Gaya nila, tao. Pero sa Biblia, binasa po natin, sino ang tunay na Diyos na binanggit ni Juan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pong iba. Dapat maniwala tayo kay Juan. Bakit? Ibig ba sabihin, mas magaling pa sila kay Juan? Nabuhay ba sila sa panahon ni Juan? Bakit nila tinututulan ang sulat ni Juan? Kasi nga po, antikristo sila. Kaya kayo, mag-ingat kayo mga kababayan ko. Huwag kayong maniwala sa mga nagsasabing peace rally na yan. Yung meron akong nabalitaan, napanood sa ibang mga vloggers, sila daw ay ginagamit ng DDS yung simbahan na ito. Kasi po ito simbahan na ito, nagmagsasagawa ng peace rally, sila po yung bumoto sa Duterte at sa Marcos. Kanya lang, nagkaiwalay na pong landas itong dalawang ito. Pero mas pabor po sila doon sa mga Duterte. Anong lumabas sa mga data nila sa PNP? Ang pinatay ng Duterte ay 30,000 tao sa panahon ng Tokang. Ayan, isipin niyo po. Mamamatay tao sila pero pinapaniga sila ng simbahang ito. Na sila po yung magdaraos ng peace rally sa Luneta. Mag-ingat po kayo, antikristo po yan.
Kaya ang Biblia po ang pwede natin panaligan. No po, si Jesus po hindi po tao, nagkatawang tao po siya. Ito, babasahin ko po para sa karagdagan. Ito ang nakalagay sa Biblia. Hebreo 2:14. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. O, naging tao rin. Ibig sabihin, hindi po tao. Naging tao siya. Kailan yon? Nang ipinanganak po na pinanganak ni Mary, ni Maria sa Bethlehem. Oh. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila may laman at dugo. Ibig sabihin, wala pong laman at dugo si Jesus. Kasi po, hindi siya tao. Nakitulad lang sa tao nang ipinanganak ni Maria. Doon po nagkaroon ng laman at dugo si Jesus. Yun ang laman yun ang anak sa laman. Jesus ang tawag doon. Oh. Pero sa langit, si Jesus po walang laman at dugo. Kaya nang pinanganak ni Maria, meron na po siyang laman at dugo. At ang kategorya dyan, ang tawag ay, ulitin natin, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya, yung mananampalataya po ay tao, naging tao rin si Jesus na tulad nila, yung mga tao, na may laman at dugo. O, kita nyo? Nakitulad lang po si Jesus. Lagi nyo pong tatandaan yan. Ang Biblia po ang saligan ng katotohanan. Ang Biblia po ang saligan ng katotohanan. Huwag po kayong magpaloko sa kanila. Mga magugulong simbahan yan. Bakit po sinabi magugulo simbahan ng mga yan? Nung araw po, nagkaroon sila ng katunggaling kapwa nila simbahan. Nagdimandahan. Anong sabi ng kalaban nila? Mamamatay tao kayo. Yan po. At nangyari po, lumabas sa iba't ibang mga balita at saka sa newspaper, merong ebidensya na pumatay nga sila ng tao. Oh. O, tanongin niyo yung kalaban nilang reliyon kung di totoo yan. Kung gusto niyo tanong sa akin, sasabihin ko. Ngayon, ang sabi po rito ni Juan, sa chapter 16, verse 2, ang sabi niya, simulan natin sa 1, 1:16:1, 2. Sinasabi ko sa inyo, upang huwag ninyong talikuran ng inyong pananalig sa akin. 2, nagsasalita si Jesus, ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon nang sino man pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Ginagamit pa po ang Diyos. Pumapatay. Anong sabi ng kalaban nilang reliyon? Nagdimandahan sila. Nasa korte po yan. Tanungin niyo yung kalaban nilang reliyon. Yung malupit nilang kalaban sa reliyon. Anong demanda nun? Pumapatay kayo ng tao. Kaya nasabi ni Jesus, anong sabi niya? Darating ang panahon na sino man pumatay sa inyo ay nag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Ginagamit pa po nila yung pangalan ng Diyos. Nananalangin pa silang patayo sa Diyos Sa kanilang TV program, patayo, nananalangin. Ano sagot ng kasama niya? Opo, siya nga po. Opo. Hindi ko na pangangalanan, bahala na kayong umula, yung magrarally. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Antikristo po sila. Kalaban sila ng Diyos. Kasi hindi sila naniniwala kay Kristo sa Biblia. Naniniwala sila sa kanilang founder. Kasi yung founder po nila ay sa kanilang doktrina, kung ano yung tinuro ng kanilang founder, yun din po ang kanilang tinuturo sa kanilang magiging miyembro, doktrina. Meron silang doktrina.
bago kanila babautismuhan, dodoktrinahan ka muna. Sandamakmak na doktrina. Hindi ko alam kung 27 doktrina yata o kung 31 doktrina. Basta magdodoktrina sila. Ang sasabihin nila, ang isang doktrina sasabihin nila, si Jesus ay hindi tao, ay hindi Diyos kundi tao na gaya natin. Salamat po Panginoon Diyos. Nawa kayong mga nanonood ng video ito, suriin niyo po ang inyong paligid. Suriin niyo po ang reliyon na binanggit ko at yung katunggali nilang reliyon para malaman ninyo ang katotohanan. Mag-search po kayo. Nasa po yan, Google. Tignan niyo po yan para makita niyo po ang kanilang pagka-tao. Salamat po Panginoon Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video, sana meron kayong natutunan. Inangulang natin ito sa Poimen Bible. Ang Biblia ng mga pastor at yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, nilagay lang po natin. Ano? God bless us po. Ako pong inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po tayo ni Nanay Tali. Once again, isa po siyang bedridden. Kung gusto niyo po siyang dalawin, ayan. Kung gusto niyo siyang pasyalan niyo po dito sa Barangay 104, Sonid, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye.